Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, bale meron tayong mga battery dito na lithium battery. Kung papansinin nyo, itong mga battery na yan, naka-series parallel connection. Bale 30 pieces yung mga battery na yan. So kabuuan, naka-series parallel connection, nasa 24 volts tong battery na yan. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, meron din tayong BMS dito, ayan. So yan bale yung gagawin natin ngayon, itatap natin yung BMS na yan dyan sa mga battery. Para kahit papano, meron protection itong mga battery. So ito palang battery na yan mga boss, bale ilalagay ko yan dun sa speaker box na DIY na ginagawa ko. Yan bale yung battery na ilalagay natin, 24 volts. So yung mayari dito sa mga battery na yan mga boss, at dun sa speaker box na ginagawa ko, iisa lang. About naman sa presyo dito sa mga battery mga boss, natanong ko yung customer ko, sabi niya nasa 1,900 daw nabili tong mga battery. So hindi pa kasama tong BMS. Bale itong BMS na to mga boss, bale nabili ng customer ko to sa online, sa Shopee. Pero itong mga battery hindi ko lang alam kung saan niya nabili. Pero basta sa mga battery, okay naman. Pero lang dito sa mga plate, ayan, kung papasinin nyo, hindi masyadong maganda yung pagka-welding dito sa kanyang mga plate. Medyo meron natanggal, ayan. Pero sa bigat, masasabi kong okay itong mga battery mo, boss. Ngayon, bago natin itap tong BMS, so ayusin lang natin tong mga natanggal na plate, ayan. Panigurado, isosolder ko na lang to para dumikit. Ayan, o. Papasinin nyo, nasunog na rin dito na short. So, walang protection tong kanyang mga battery. Sa presyong 1.9, medyo kaya na umusga mga boss. Ayan. So, isolder ko lang muna itong mga plate na natanggal. So, ayan. Kung titignan nyo, bala tapos ko nang madikit itong mga plate dito sa battery. Ayan. So, sinolder na lang natin kasi wala tayong gamit na pang-spot dyan sa mga plate na yan. Ngayon, tetest na muna natin yung supply or voltage nitong mga battery. Tingnan natin kung nasa 24 volts ba mga boss. So, try natin. Ayan, nasa DC volts yung aking tester. Ayan, so full charge pa naman mga boss, nasa 24 volts. Ngayon, bago natin itap tong BMS, so sa mga baguhan dyan or beginners, papakita ko lang yung connection nitong mga battery. Kung paano naging 24 volts itong mga battery na yan. So, bibilangin natin, simula tayo dito mga boss. Ayan, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, 30 pieces itong battery. Ayan. Ngayon, dito sa unahan, kung titignan nyo, 5 battery yan dito sa unahan. Papasinin natin nakaparallel yung mga battery na yan na 5 piraso. So, lahat na positive sama-sama lang. Ganun din dito sa negative. Tapos, naka-parallel connection. So, kung susukatin natin yung 5 battery na yan dito sa unahan, ang masukat lang natin dyan, sabihin na natin kada battery, 4 volts. So, masukat lang natin dyan, 4 volts pa rin, no, boss. Kasi naka-parallel connection lang. So, kung titignan natin yung connection nitong mga battery, ayan, positive, dito sa unahan, sa 5, tapos sa ibaba, negative. Tapos, mga boss, negative to positive. Tapos, sa itaas, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, titignan natin, bale sa dulo, ito yung negative, ito naman yung positive. So, sa madaling salita mga boss, kaya naging 24 volts yan, naka-series connection yung mga battery. Ngayon mga boss, itatap ko lang tong BMS, so hindi ko na ipapakita dito sa video, so ipapakita ko na lang sa inyo after na natin may tap tong BMS para madali na tong ating video. So, gawin ko lang muna, itap ko lang. A few moments later. So, ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang may tap tong BMS, ayan. So, papasinin nyo mga boss, madali lang naman itap yan. So, itong mahabang wire naman na yan, na kulay red, yan na bale yung pinaka-output nitong battery at charging. Sa ngayon, itest na muna natin. Tingnan natin kung meron tayong masukat na output na 24 volts. So, try natin mga boss. Ayan. Set ko lang tong tester.
So, nasa DC volts pa rin tong aking tester. So, dito tayo mag-test. So, dapat meron tayong masukat dito na 24 volts. Ayun, kung titignan nyo mga boss, meron naman. So, ibig sabihin, tama yung pag-wiring natin dito sa BMS, dito sa battery. So, yung connection naman nito mga boss, kung titignan natin itong BMS, ayan, may nakasulat na B-, 3.7, 7.4, 11.1, 14.8, ayan. Tapos, 18.5, tapos, B+. So, ito naman yung kanyang P- at P+. So, yan yung kanyang output. Ayan, dyan na connected yung wire na yan. So, unang ginawa natin dito mga boss, itong B-, bale nag-tap lang tayo ng wire dyan. Tapos, tinap lang natin dito sa negative. Ayan. So, ganun lang dito sa B-. Ngayon, dito naman sa 3.7, nag-tap din ulit tayo ng wire. Tinap naman natin yan. Ayan, dito sa ibaba. Bale, yan yung kanyang 3.7 volts sa unang battery. Ngayon, dito naman sa 7.4, tinap naman natin yan. Ayan, sa pangalawa, titignan nyo, dito sa 11.1 naman, ayan, kung susundan natin yung wire na yan, dito na sa pangatlo. So, tinap lang natin dito sa pangapat, isa lang naman kasi yan, jumper lang, ayan. Ngayon, dito sa 14.8, kung titignan naman natin, dito naman sa itaas, ayan, dyan naman natin tinap sa pangapat na battery. Ngayon, dito naman sa 18.5, dito naman sa ibaba yan, ayan, sa panglimang battery. Tapos, yung B+, so dito na sa uli, dito sa positive. Yun mga boss, so ganun lang naman kadaling itap yung mga BMS. So, sa mga baguhan dyan, malay naman kayong malito mga boss kasi meron naman kayong guide sa mismong BMS. Naka-indicate naman yung mga voltahe. So, malay naman kayong malito dyan. So, dahil login na yan mga boss, bale lalagyan ko na lang ng cable tie yan or scrap para hindi kalat yung mga wire na yan. Sa ngayon, hanggang dito na muna tong ating video. Bale, sa sunod ng video mga boss, yung battery na yan, lalagay natin dun sa speaker box na DIY na ginagawa ko. So, abangan nyo lang mga boss sa ngayon, hanggang dito na muna tong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss.